Mga ka-Republic, magkakaalaman na mamaya. Sino nga ba ang mas magaling? Ang Barangay Ginebra o ang Converge? Hindi lang ang mga talangka sa Pilipinas ang umiyak ng tambakan ng Gin Kings ang Fiber Xers sa Game 1. Pati ang reyna ng mga talangka na si Homer Saison, kumukuda na rin. Huwag maging kampante. Ito ang magiging pangunahing paalala ni Tim Cone sa kanyang mga players ngayong haharapin nila ang Converge sa isang do or die. Kailangan nilang pantayan o higitan pa ang gutom ng kanilang mga kalaban. Dahil sanay sa pressure, ang Ginebra ay maglalarong may composure, habang ang Converge ay posibleng maglaro ng may gigil. Alam ni Tim Cone, re-rest back ang Fiber Xers, pero dala-dala ng mga ito ang bigat ng pressure dahil wala na ang twice to beat advantage. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, dala ng Ginebra ang momentum matapos nilang tambakan ang Converge noong araw ng Pasko 105-85. Binuwag ng Gin Kings ang twice to beat advantage ng Fiber Xers sa pamamagitan ng dominanting performance ng kanilang mga key players. Partikular si RJ Abarrientos na nagpasabog ng career high na 35 big points. Si RJ ang pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ni Coach Delta Pineda. At siguradong iniisip ngayon ng Pampanga Vice Governor at coach ng Converge sino sa kanya mga players ang maaari niyang pabantayin sa Ginebra point guard. Nagawang i-contain ng Ginebra defense ang super rookie si Juan Gomez Diliano. Iyon din marahil ang gustong gawin ng Converge kay RJ Abarrientos mamaya sa Game 2. Ang problema ay hindi nila alam kung sa Game 2 ay magiging decoy lang si RJ Abarrientos para umatrak ng depensa upang makawala ang alinman kina Scottie Thompson at Stephen Holt. Kailangang manghula ang mga bataan ni Coach Delta Pineda. Hahanapin ang Converge ang isang Juan Gomez Diliano na elimination version dahil umiskor ito noon ng 32 points. Ngunit 9 points lang ang naiambag nito sa first playoff game nito sa PBA. Nang matalo ang Converge sa Game 1 noong araw ng Pasko, nag-iyakan ang mga talangka. Maraming alibay, sinisisi ang mga referee. Pati ang kanilang reynang talangka na nasa Amerika, umiiyak din na nagsulat ng article sa kanyang column sa spin.ph at kinu-question ang officiating ng laro. Maaga raw na foul trouble ang dalawang pangunahing manlalaro ng Converge, sina Justin Aranya at Alec Stockton, kaya nawala na ang kontrol ng Fiber Xers sa laban. Pero nakalimutan o sadyang hindi binanggit ng American-based talangka na ang maagang foul trouble ni Aranya at Stockton ay resulta ng matalinong game plan ni Coach Tim Cone. Sadyang binitag ni Japet Aguilar si Justin Aranya na kumagat sa kanya mga fake at naging sobrang agresibo naman si Stockton para pigilan sina RJ Abarrientos at Stephen Holt. At dahil nga maagang na-foul trouble, napilitan si Coach Delta Pineda na iupo sila ng mas mahabang minuto. Paano makakatulong sa kanyang team ang mga players na nakaupo lang sa bench? Alam ni CTC, ang Converge ay naglalaro ng may high emotion. Inasar at pinagod ng Ginebra ang mga pambatong player ng Fiber Xers, at kapag ang isang player ay pagod at iritado, doon sila madalas magkamali sa depensa. Ito ang paliwanag kung bakit mas maraming foul ang naipito sa Converge. Alam ni Tim Cone na ang pinakadelikadong kalaban ay ang isang sugatan at agresibong tigre. Dahil nga nasugatan ng Converge sa tambak na pagkatalo, inaasahan ng Ginebra na magiging agresibo ang mga ito sa laban nila mamaya. Batid din ng Ginebra coach, maaaring hindi na makaulit ng 35 big points si RJ Abarrientos sa Game 2. Paghahandaan na siya ng Converge, kaya posibleng kumounter si CTC ng diversion tactic. Gagamitin niyang decoy si RJ na magbubukas naman ng pagkakataon para kina Scottie Thompson at Stephen Holt. O kahit kay Jason David, nariyan din sina Jeremiah Gray at Ralph Ko. Asahan na kung may mga adjustment na gagawin si Coach Delta Pineda, dito may nakahandang counter adjustment
si Team Cone. Uhaw at gutom ang Converge na gustong makaakyat sa semifinals for the first time since na mabili nila ang PBA franchise ng Alaska noong buwan ng Marso 2022. Magiging kasaysayan para sa Fiber Xers kung makakaabante sila sa Final Four. Ngunit napakatibay ng pader na dapat nilang banggain ang Barangay Ginebra. Para sa Converge, ito ay karanasan pa lang, pero para sa Ginebra, ito ay business as usual. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Happy New Year. Mauna na akong bumati. Sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Happy New Year, Idol. Sa iyo rin, Happy New Year, Jose Rodrigo. Malakas daw ang lineup ng Converge kaso mas mautak si Team Cone. At sa iyo rin, Ninita Fortu. Happy New Year, kabayan. Kaya nyo yan, sabi niya. Sa iyo rin, Loida Estrella. Happy New Year, salamat sa panonood. At sa iyo rin, shout out Barako Mandirigma. Happy New Year, Idol. Sa iyo rin, shout out sa iyo. At sa iyo rin, Yam, babantayan daw si Abarientos. Pero putik naman si Scotty, hindi mapigilan. Sa iyo rin, Sahara Higia. Happy New Year sa iyo, Idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Edwin Felizardo. Tiwala lang. Happy New Year sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.